Hindi ako ipinanganak ng langit, si Liuruyan, ang daan ng mga haling ay parang walang hanggang gabi. Paalala ni Big Orange sa lahat ng mga ninong mag-like at mag-follow at kikita ka ng 5 milyong pesos paglabas mo. Ang nobya ko, hindi kailanman alam kung ano ang boundaries o hangganan, paulit-ulit siyang nakikisalamuha sa ex niya. Sa bawat pagkakataon na nagpapahayag ako ng galit, niningitian lang niya ako ng walang bahid, sinasabing maliit ako, dahil alam niyang hindi ko kayang makipag-break. Nang bandang huli, ipinakita ko sa pamamagitan ng aking mga kilos ang aking desisyon na tuluyan ng putulin ang aming relasyon. Umiiyak siyang yumakap sa aking mga binti at parang nabaliw na siya. Nang araw na iyon, nang sabihin ko kay Liuruyan na wala na akong pakialam sa kanya at kay Ito Makoto, bahagyang natigilan si Liuruyan at mas lalo siyang umiti ng malawak. Haha, Jiboda, hindi ka lang mas matalino ngayon kundi naging nakakatawa ka pa. Tama iyan. Huwag kang maging mapait at galit tulad ng dati, parang utang ng lahat sa iyo. Kung hindi ka masaya, naiirita rin ako. Ang lalaki ay dapat maging maluwag sa loob, hindi maliliit na bagay ang pinapansin, at lalong hindi dapat nagiging nerbiyoso, laging may pagpapantasya na niloko. Si Ito Makoto ay napakaawa-awa, hindi siya pwedeng ma-stimulate. Bagamat matagal na kaming naghiwalay, pero kung makikita niya tayong nagpapakita ng pagmamahalan, magkokolapse siya. Hay, sabihin mo, paano naging depressed ang isang napakagaling na tao na tulad niya? Paano kung may masamang gawin si Ito Makoto? Hindi na kailangang sabihin kung gaano ako kalulungkot at sigurado akong mag-guilty ka habang buhay, di ba? Siyempre, hindi ako mag-guilty. Kung mamatay si Ito Makoto, bibili ako ng 10,000 paputok para magdiwang. Hindi sa matigas ang puso ko, kundi halata namang nagpapanggap lang siya. Dati, sa tuwing sinasabi ko na nagmamaawa si Ito Makoto, hysterical na makikipagtalo sa akin si Liuruyan. Sasabihin na wala akong awa, dahil sa inggit na isa akong hayop na walang puso. Sasabihin niya na wala siyang ginawang masama sa akin, at dapat akong maging mas positibo, hindi dapat malalim at marumi ang aking pag-iisip. Sa halip na magselos, mas mainam na isipin kung paano siya mas mamahalin, iyon ang tama. Napagod na ako sa pagtatalo. Liuruyan, maghiwalay na tayo. Kalahati pa lang ng aking sinasabi, tumunog na ang kanyang telepono. Sa ringtone pa lang na ang unang minahal, alam ko na kung sino ang tumatawag. Si Ito Makoto, ang basura na ito, ay ganito palagi. Sa tuwing may date kami ni Liuruyan, gagawin niya ang lahat para sirain iyon. Yan, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Ayoko nang mabuhay. Pakiramdam ko kulay abo ang aking kalangitan. Ang mundo ko ay malamig. Walang ba talagang may gusto sa akin? Wala ka rin sa tabi ko. Ito Makoto, huwag kang malungkot. Pupuntahan kita agad. Nagpapanggap lang si Ito Makoto, samantalang si Liuruyan ay parang namatayan. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse, isang apak sa gas, nag-counterflow siya sa pangunahing kalsada, 3 beses na lumampas sa red light, ang pedal ng gas ay nakabaon na. Sa kalsadang may limitasyon na 60 kilometro, lumampas siya sa 150 kilometro, ang mga sasakyan sa kalsada ay biglang nagpreno sa takot. Bumaba ang mga bintana ng mga driver at nagmura ang bawat isa, nagmamadali kang mamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag kang mandamay ng iba. Hindi pinansin ni Liuruyan, nagpatuloy sa pagmamaneho ng mabilis, agad na nawala sa paningin. Lubos akong nagpapasalamat na nakalimutan niya akong pasakayin sa kotse, upang hindi ko na kailangang makipagsapalaran sa buhay ko kasama siya. Sa tuwing may kinalaman kay Ito Makoto, nawawala sa sarili ang nobya ko, nawawala ng rason, itinatabi ang lahat ng bagay at lahat ng tao, kasama na ako. Noon, ako ay seloso, hindi makatanggap at galit. Ako ang opisyal na nobyo, bakit ako nabubuhay na parang isang spare tire? Sinubukan kong makipagkumpetensya. Para sa kanyang atensyon, at kahit na walang silbi, nagpanggap din akong naghihirap. Inilagay ko ang thermometer sa mainit na tubig para magpanggap na mailagnat, at may mukhang pagod na nagmakaawa kay Liuruyan na huwag siyang umalis. Pero ano ang sinabi niya? Jiboda, tama na. Anong buhay na tao ang may temperaturang 55 degrees? Sa 45 degrees patay ka na. Pakiusap, huwag kang magpanggap okay. Si Ito Makoto ay hindi kumain o uminom ng kalahating buwan, nag-aayuno na siya. Kailangan ko siyang alagaan.
Tingnan mo, matalino siya, alam niyang hindi aabot sa 55 degrees ang lagnat ng isang tao, na nagsisinungaling ako. Pero tanga rin siya. Ang tao ay namamatay sa loob lang ng 7 araw kung hindi kumakain o umiinom. Ang hindi pagkamatay sa kalahating buwan ng pag-aayuno ay cultivating to immortality. Nagpapanggap din si Ito Makoto, pero si Liu Ruyan ay laging naniniwala kay Ito Makoto. Sa harap ng ex niya, nagiging parang isang tanga siya. Dahil ba sa harap lang ng lalaking mahal? Nila nagiging hangal ang mga babae. Sa totoo lang, ang ugat ng lahat ng aking sakit ay dahil hindi niya ako ganoon kamahal. Napagod na ako sa loob ng 2 taon bilang alipin niya. Ang paghihintay na luminaw ang mga ulap ay hindi nangangahulugang lilitaw ang buwan, maaari ring mas malaking itim na butas. Kaya, ang panonood ng concert kasama si Liu Ruyan ngayon ay hindi para ipagdiwang ang aming 2nd anibersaryo. Plano kong opisyal na makipaghiwalay sa kanya ngayon. Kaso, hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong banggitin ang paghihiwalay. Lampas hating gabi na, hindi pa rin bumabalik si Liu Ruyan. Nakatulog na ako at humilik. Hindi ganito dati. Dati, kapag nag-overnight siya sa bahay ni Ito Makoto, gusto kong punitin ang aking puso sa sakit. Parang isang nag-aalalang lobo sa zoo, pula ang mga mata, walang tulog buong gabi. Natatakot ako na magkakasama sila sa gabi. Hindi ako nangahas na tawagan siya para piliting umuwi dahil magagalit siya. Kaya sa hating gabi, tatakbo ako sa ibaba ng gusali ni Ito Makoto, hahaba ang aking liig, para akong tangang gansa na nagbibilang kung ilang kwarto sa bahay niya ang may ilaw. 2 kwartong may ilaw, tuwang-tuwa ako. 1 kwartong may ilaw, nalulungkot ako. Madilim na madilim, parang tinamaan ako ng kidlat. Lihim akong sumisilip sa harap ng pinto ng bahay ni Ito Makoto, idinidikit ang tenga para pakinggan kung may kakaibang tunog sa loob. Muntik na akong hulihin ng gwardiya dahil akala niya magnanakaw ako. Pagbalik ni Liu Ruyan, ang tanong na pinakagusto kong itanong ay kung paano sila natulog sa gabi, pero hindi ako nangahas magtanong. Nagpanggap lang akong mapagbigay, ginagaya ang pagiging maluwag sa loob, voluntaryong tinutulungan siyang labhan ang kanyang mga pinagpalit na underwear at medyas. Nagtatago sa banyo, nilock ang pinto, parang aso na ginagamit ang ilong para amuyin ang mga brief at medyas, kung may amoy lalaki na hindi sa akin, kung may mga kahina-hinalang bakas ng likido. Ang resulta, ako na walang rinitis dati ay nagkaroon ng rinitis. Ang dating ako ay sobrang mapagpakumbaba. Ang tawagin akong alipin ay isang insulto sa mabuting kaibigan ng sangkatauhan. Buti na lang, natauhan na ako. Ang mahalin ang isang babaeng walang pakialam sa iyo ay parang dahan-dahang pagpapakamatay. Kaya ngayon, masarap ang tulog ko. Ulan, ikakasal si nanay, bahala na ang mundo. 2:30 ng gabi, nakatanggap ako ng text message mula kay Liu Ruyan. Parang ngayon lang niya naalala na nakalimutan niya ako sa labas ng stadium kung saan ginanap ang concert. Paumanhin ha, sa pagmamadali ko, nakalimutan kong pasakain ka sa kotse. Buti na lang hindi gumawa ng kalokohan si Ito Makoto. Hindi na ako uwi ngayong gabi. Huwag kang tatawag, okay? Kakapahimbing ko lang sa kanya. Tahimik na siya ngayon, parang sanggol. At huwag mo nang gawing dahilan ang pagdadala ng pajamas para manggulo pa. Hindi ka pa ba nahihiya sa nangyari noon? Ang tinutukoy ni Liu Ruyan ay ang insidente kung saan muntik akong mahuli ng gwardiya habang nakikinig sa pinto. Idinahilan ko na nagdadala ako ng pajamas para sa kanya. Siyempre, hindi siya naniwala. Nagkaroon kami ng malaking pagtatalo, tinawag niya akong perverted at marumi. At binigyan niya ako ng silent treatment sa loob ng 1 buwan, walang usap, walang ngiti, walang komunikasyon. Itinuring niya akong hangin. Dati, pinakakinatatakutan ko ang silent treatment niya. Gusto ko pa siyang saktan ako, murahin ako, o kahit saksakin ako, basta huwag lang niya akong baliwalain. Ngayon, sinilip ko lang ang text, nagpalit ng posisyon at nagpatulog ulit. Biglang tumunog ang telepono, may isa pang text message. Hindi mo nakita ang mensahe. Hindi ka na naman nagtatago sa labas at nagpapahiya, di ba? Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na agad. Kung hindi, magagalit na talaga ako. Hindi ko na binasa ang mga sumunod na text ni Liu Ruyan, pinatay ko na ang telepono ko. G. Boda, gising. Pagkatapos akong itulak ng ilang beses, iminulat ko ang aking mga mata.
Nakita kong bumalik na si Liu Ruyan at sinabi niya, hinintay mo ako buong gabi, di ba? Sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong hintayin. Ha? Hindi ka nagpuyat? Nakita ni Liu Ruyan na wala akong pandaayos, medyo nagulat siya. Dati, sa tuwing hindi ako nakakapagpahinga ng maayos, mas malalim pa ang aking dark circles kaysa sa isang panda. May oras ka ba ngayon? May gusto akong sabihin sa iyo. Plano ko na sanang ituloy ang paghihiwalay nang tumunog na naman ang telepono niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ang panggulo na iyon, kundi ang tanggapan ng pulis trapiko. Kahapon, si Liu Ruyan ay nag-overspeeding, nag-counterflow, lumampas sa red light, lumampas sa solid line at nakabangga pa ng puno. Halos lahat ng traffic rules na pwedeng labagin ay nilabag niya. Sa isang syudad na puno ng electronic ayes, saan katatakas? Nabawasan ng 12 puntos, binawi ang lisensya sa pagmamaneho. Nakasimangot si Liu Ruyan, malakas na nagreklamo na hindi makatao ang pulis trapiko. Nagliligtas ako ng tao, di ba? Paano nila ako ginaganito? Jiboda, tulungan mo akong magreklamo. Bagamat hindi ako gaanong kamahal ni Liu Ruyan, tiwala pa rin siya sa aking kakayahan. Lahat ng problema ay nakasanayan na niyang ibato sa akin para resolbahin. Hindi lang ako ang kanyang spare tire, kundi pati na rin ang kanyang Doraemon at Duraan. Kaya sinabi ko, okay. Alam kong kaya mo. Paano ako mawawala ng lisensya sa pagmamaneho? Kung ganoon, hindi na ako makakapunta sa tabi ni ito Makoto 24 oras sa isang araw, anumang oras. Hindi siya makakakilos nang wala ako. Lubos na natuwa si Liu Ruyan. Nagpatuloy ako, ibigay mo sa akin ang medical record ng depresyon ni ito Makoto, pati na rin ang ebidensya na magpapakamatay sana siya kahapon, gaya ng injury report. Ako ang magsasampa ng apela para sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Liu Ruyan. Jiboda, napakasama mo talaga. Gusto mo bang ipakita ang mga sugat ni ito Makoto sa labas para pagtawanan ng iba? Nagalit siya at umalis ng padabog. Palagi ko na sanang tatawagin siya para sabihin, maghiwalay na tayo, ngunit tumunog na naman ang telepono ko sa di angkop na oras. Sinabi ng mga magulang ko na dadalaw sila. Mukhang kailangan pang ipagpaliban ang paghihiwalay ng ilang araw. Matagal nang pinipilit ako ng mga magulang ko na magpakasal. Nakita na nila si Liu Ruyan dati. Nakita agad ng nanay ko na hindi angkop ang nobya na ito. Anak, sa paanong paraan ko man tingnan, parang hindi panghabang buhay ang babaeng iyan para sa iyo. Iminungkahi ng nanay ko na makipaghiwalay ako, sabi niya mayroon siyang ilang angkop na mga pwedeng iset up para sa blind date. Dati, dahil baliw ako kay Liu Ruyan, syempre tumanggi ako. Ngayon, wala na akong gustong mahalin. At hindi na rin ako magpapa-blind date. Kaya kailangan ko pa si Liu Ruyan bilang shield ng ilang araw. 2 taon na, ito ang una kong pagkakataon na ginamit ko siya. Sinasabi nila na mahirap magmahal ng isang tao, pero ang hindi magmahal ng isang tao ay medyo madali. Pagod si Liu Ruyan kagabi. Walang pasok sa weekend. Bumalik siya sa kwarto at natulog buong umaga. Tanghali, lumabas siya na lutang pa sa tulog at nakita niyang hindi ako nagluto, ni hindi ko rin nilabhan ang kanyang mga pinagpalit na underwear at medyas kagabi. Agad na sumama ang kanyang mukha. Jiboda, kahapon pinuri kita na matino ka, bakit ngayon ay nagiging irrational ka na naman sa akin? Hindi ka nagluluto, hindi ka naglalaba. Nagpuprotesta ka ba sa akin? Sinabi ko na sa iyo kahapon na magpapakamatay si ito Makoto, alam mo ba? Hindi pa siya tapos magsalita, sinagot ko na, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lahat. Tama ang ginawa mo. Hindi ako galit. Busy lang ako sa trabaho kanina. Nang makita ang aking kalmadong saloobin, humupa ang galit ni Liu Ruyan, nagtanong siya, seryoso ka ba? Dadating ang mga magulang ko sa loob ng ilang araw. Maaari mo ba silang samahan kung may oras ka? Hindi naman aabutin ng matagal ang oras mo. Sige, basta hindi lang ito makakasagabal sa mga usapin ni ito Makoto. Tanghali, hindi ako nagluto, nag-order lang ako ng takeout. Gabi, may team building ang kumpanya ni Liu Ruyan sa isang farmhouse sa labas ng syudad. Sa totoo lang, ayoko sanang pumunta, pero hindi marunong magmaneho si Liu Ruyan, kaya kailangan akong maging driver.
Ang farmhouse ay nasa timog, pero ako ay dumiretso sa hilaga. Dahil ayoko na pagdating namin doon, ay utusan na naman ako ni Liuruyan na bumalik sa syudad para sunduin si Ito Makoto. Marami ng beses nangyari ito. Mahal ang gasolina, kaya kung pwede, magtipid. Nang makita niya akong ganoon ka-self-aware, ngumiti si Liuruyan, gumuhit ang kanyang mga mata. Pinuri niya ako, Jiboda, talaga namang umuunlad ka na. Iniisip ko palang sana na papuntahin ka para sunduin si Ito Makoto. Hindi ko akalain na ganoon ka ka-self-aware. Mas kailangan ng mga taong may depresyon ang lumahok sa mga aktibidad ng grupo. Pagdating sa ibaba ng bahay ni Ito Makoto, masayang umakyat si Liuruyan para tawagin siya. Maya-maya, bumaba silang dalawa, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tingnan ang kanyang itsura, nakakatawa talaga. Ganito ba ang depresyon? Maski ang asong kalye na naglalaro sa gilid ng kalsada ay hindi kasing saya niya. Ang dalawa ay natural na sumakay sa pangalawang hilera. Sa tuwing naroroon si Ito Makoto, hindi kailanman umupo si Liuruyan sa passenger seat ko. Mahigit 20 kilometro ang farmhouse. Maraming sasakyan sa kalsada, mahigit 1 oras ang biyahe. Buong biyahe, nagtawanan at nagkwentuhan silang dalawa, inaalala ang kanilang kabataan. Magkaklase sila noong high school. Hindi ako makakalahok sa kanilang nakaraan. Dati, sinubukan kong makisali sa usapan, pero laging nakakakuha ako ng masamang tingin mula kay Liuruyan. Hindi mo naman kilala ang pinag-uusapan namin, huwag kang manggulo. Sa pagkakataong ito, naging matalino ako at nanahimik na lang buong biyahe. Kulang na lang ay puting guwantes kumpara sa isang tunay na chauffeur. Pagdating sa pinagdausan ng kainan, si Ito Makoto ay natural na umupo ng malapit kay Liuruyan na parang nagpapahayag ng kanyang karapatan. Habang kumakain, nagsusubuan sila ng pagkain, walang pakialam sa paglunok ng laway ng isa't isa. Pero sa bahay namin, si Liuruyan ay laging nagmamalaki na siya ay germaphobe. Isang beses nga, nagalit siya ng husto dahil nagkamali ako ng paggamit ng kanyang toothbrush. Maraming tao ang nagkamali ng pagkaunawa sa relasyon ni Liuruyan at Ito Makoto. Akala nila na si Ito Makoto ang opisyal na nobyo ni Liuruyan. Ngumiti si Liuruyan ng pilit at hindi nagpaliwanag. Sumulyap si Ito Makoto sa akin ng may pagmamayabang at hamon. Gusto niya akong inisin para mawala ang kontrol ko. Gagatungan niya ako at si Liuruyan para mag-away, tapos magpapanggap siyang inosente, at magpapayo ng kunwari ay pagkakasundo, hindi paghihiwalay. Blackface, whiteface ang kanyang estilo, laging gumagana. Dati, laging malungkot ang aking mukha. Sa pagkakataong ito, inangat ko ang aking tasa ng tsaa, ngumiti sa kanya at sinabi, kumain ng mabuti, uminom ng mabuti. Napatigagal si Ito Makoto, mayroong pakiramdam ng pagkabigo na nabigo ang kanyang plano. Nakita rin ito ni Liuruyan. Sa simula, nakangiti pa siya, unti-unti, nagkaroon din ng bahagyang pagdududa ang kanyang mga mata. Gwapo, mag-isa ka lang? Pwede ba akong umupo dito? Lumapit ang isang sexy at mataba na babae. Jiboda, halika dito. Biglang malakas na tinawag ako ni Liuruyan. Umiti ako ng paumanhin sa babae at umupo sa kabilang panig ni Liuruyan. Kaming tatlo ay magkasama na umupo, kaya naman naging kakaiba ang tingin sa amin ng ibang tao sa hapagkainan. Sa pag-uwi, nagpanggap na lasing si Ito Makoto, kumakapit kay Liuruyan na parang sticky plaster, paikot-ikot. Sa unang pagkakataon, ipinaliwanag sa akin ni Liuruyan, sobrang dami niyang nainom. Dati, hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Sinabi ko, dahan-dahan lang ang pagmamaneho ko para hindi siya masuka. Hindi ko naman iniisip si Ito Makoto, natatakot lang akong madumihan ang kotse ko. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bigla niyang sinabi, yung receptionist na si Susan, napakawalang hiya. Sinasabi ng lahat na siya ay isang maluwag na babae. Bigla na lang nagsalita si Liuruyan ng walang kinalaman sa usapan. Bahagya akong natigilan, bago ko naintindihan na ang tinutukoy niya ay ang babaeng sexy. Pagdating sa bahay ni Ito Makoto, tinulungan niya ang nagpapanggap na lasing na si Ito Makoto na umakyat. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap ako ng tawag mula kay Liuruyan. Nagulat siyang nagtanong, bakit ka umalis? Akala ko mag-o-overnight ka para alagaan si Ito Makoto. Natahimik ang kabilang linya.
Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya ulit, hindi naman siya ganoon kalasing ngayong gabi. Kaya niya ang sarili niya. Bumalik ka para sunduin ako. Habang sinasabi niya ito, narinig ko ang masakit na iyak ni ito Makoto mula sa telepono. Wala akong silbi. Sobrang helpless ko. Walang magawang sinabi ni Liuruyan, Jiboda, sa tingin ko, hindi ko na siya pinatapos, pinatay ko na ang telepono. Mga lumang linya, hindi na kailangan ulitin. Ang tren ng mga magulang ko ay dumating ng 9 ng umaga kinabukasan. May bagong istasyon ng tren dito. Ang mga unang beses na pumunta ay madalas naliligaw, hindi alam kung saan sasakay ng taxi o kung saan lalabas. Galing sa probinsya ang mga magulang ko, mas mahihirapan sila. Dapat ay ako ang susundo sa kanila, pero biglang nagkaroon ng mahalagang bagay sa kumpanya at hindi ako makalis. Sakto naman tumawag si Liuruyan. Medyo pagod ang boses niya, mukhang pagod na pagod siya kagabi. Ay, sa susunod, hindi na talaga pwedeng mag-inom si Ito Makoto. Tuwing umiinom, yumayakap siya sa akin at umiyak. Buong gabi ko siyang inalagaan. Sa kalagitnaan ng gabi ko lang siya naipasok sa kwarto, tapos ako naman nagtiis sa sofa ng hating gabi. Ngayon, sobrang pagod ko. Nagrereklamo siya, pero naintindihan ko ang iba niyang ibig sabihin. Sinasabi niya sa akin na hindi sila natulog na magkasama ni Ito Makoto kagabi. Dati, kapag nagpapaliwanag siya ng kusa, masaya ako buong araw. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Kaya sinabi ko, maaari ba kitang abalahin sa isang bagay? Ang tren ng mga magulang ko ay darating ng 9:00. Pwede mo ba silang sunduin sa istasyon? Natatakot ako na maligaw sila. Napakagalang ng aking pagsasalita, handa na ako kung sakaling tatanggi siya at maghahanap na lang ng ibang paraan. CJ. Madali siyang pumayag. Matagal ko na rin hindi nakikita sina Tio at Tia. Ipagkatiwala mo sa akin, huwag kang mag-alala. At huwag mong sabing abala, bakit ka ganoon kapormal? Pinatunayan ng mga pangyayari na hindi pala siya mapagkakatiwalaan. 12:00 ng tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Anak, mababa ang sugar ng tatay mo, hindi na makapaghintay. Bakit hindi mo tanungin si Liuruyan kung darating pa siya? Ganyan ang mga magulang ko, kung kaya nilang hindi abalahin ang kanilang mga anak, hindi sila mang-aabala. Bumaba ang mga magulang ko sa tren ng 9:00 ng umaga, hindi nila nakita si Liuruyan na susundo sa kanila. Hindi sila nangahas na maglakad-lakad, natatakot silang maligaw. Hindi sila nangahas na madaliin si Liuruyan, nangangamba na baka magalit siya. Naghintay sila ng 3 oras. Hanggang sa hindi na makaramdam ng ginhawa ang tatay ko, saka lang sila kumontak sa akin. Dahil sinabi kong may pulong ako ngayong umaga, takot silang makasagabal kung tatawag sila ng masyadong maaga. Inilagay ko ang telepono at nagmamadaling nagmaneho papunta sa istasyon ng high-speed rail. Habang nasa daan, tumawag si Liuruyan. Paumanhin ha, kaninang umaga umiiyak lang si Ito Makoto. Nakalimutan kong sunduin ang Tio at Tia. Pupunta na ako ngayon. Liuruyan, maghiwalay na tayo. Nagulat si Liuruyan, pagkatapos ay tumaas ang kanyang boses, Jiboda, huwag kang maging pabago-bago ng isip, okay? Ilang araw pa lang ang nakakaraan, napakaunawa mo pa. Bakit ka na naman nagpapalabas ng problema? Hindi ako nakapunta, siguradong may dahilan. Kaninang umaga, hindi talaga nagsalita si Ito Makoto. Kahit anong pilit kong kausapin siya, hindi siya umiimik. Alam mo ba kung gaano ako kagalit? Hindi ko naman siya pwedeng iwanan mag-isa sa bahay, di ba? Kahit hindi ko sunduin sina Tio at Tia, kaya naman nilang mag-taxi, di ba? Hindi naman sila may Alzheimer's. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, nagtatampo ka sa akin at nakikipaghiwalay? Talagang nadidismaya ako sa iyo. Saan tayo kakain ng tanghalian? Ako ang manlilibre, hindi ba sapat? Para na lang sa pagkakamali ko. Kung ang mga magulang mo ay magsasalita ng masama sa akin dahil dito, pakiramdam ko, napakamalupit nila. Kailangan ko ng pag-isipan kung may problema ba sila sa pagkatao. Tanghali, maraming sasakyan. Nagtutuon ako sa kondisyon ng kalsada, kaya hindi ko nahawakan ang telepono para ibaba. Kaya hinayaan kong magsalita si Liuruyan ng mahaba. Liuruyan, tapos na tayo. Seryoso ako.
Sa totoo lang, gusto ko sanang personal na sabihin sa iyo, pero laging naudlot. Ayoko nang maghintay. Mula ngayon na lang. Tiningnan ko ang orasan sa kotse. Mayo 14 na, 12:05 ng tanghali. Maghihiwalay na tayo ng tuluyan. Mula ngayon, wala na tayong anumang kinalaman sa isa't isa. I-drop mo na ang tawag. Nagmamaneho ako. Nagalit si Liuruyan. Boda, ikaw na lalaki, natututo ka na ring manakot ng paghihiwalay? Sinasabi ko sa iyo, ang paghihiwalay ay pribilehiyo ng babae. Wala kang karapatang gawin iyan. Hindi ka ba natatakot na seryosohin ko? Kung mangyari iyon, wala kang lugar para umiyak. Bagamat nahuli ako, may mali ako, pero kailangan ba ganyan ka kamapilit? Talaga bang iniisip mong may utang ako sa iyo? Tingin ko, masyado kitang pinabuti nitong mga nakaraang araw, kaya ka naging mayabang. Tulad nga ng sinabi ni ito Makoto, hindi pwedeng masyadong mabait sa iyo. Kung hindi, magiging abusado ka. Aakyat ka sa ulo. Galit na galit siyang ibinaba ang telepono. Ayon sa aking karanasan, gagawin na naman niya ang silent treatment sa akin. Pinaghihinalaan kong nag-training si Liuruyan sa South Pole. Sobrang galing niya sa silent treatment. Kung hindi ako susuko, ayan niyang gawin mula sa tagsibol, tag-araw, taglagas, taglamig hanggang sa Cretaceous at Cambrian period. Siguro iyan ang dahilan kung bakit naglaho ang mga dinosauro. Dahil sa aming relasyon, kailangan niyang mangibabaw ng lubusan. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Hindi pwedeng sumuko. Hindi pwedeng mawala ng pagkababae at pagmamataas. Dati, ako palagi ang kusang sumusuko dahil nabasa ko sa libro, ang silent treatment, ang pinakamasisira sa relasyon. Takot akong mamatay sa lamig ang aming relasyon. Pero ngayon, wala akong anumang kaba. Sa halip pakiramdam ko ay nakalaya ako. Pagkatapos sunduin ang mga magulang sa istasyon, umuwi kami. Hindi nila binanggit ang tungkol kay Liuruyan. Alam kong natatakot silang mapahiya ako. Sa sumunod na 2 araw, sinasamahan ko sila sa paglilibot sa syudad. Hindi nga talaga tumawag si Liuruyan. Lalong hindi siya nagpakita sa harap ng mga magulang ko. Nang ihatid ko sila pauwi sa probinsya, hindi na napigilan ng nanay ko. Nag-away kayo. Ikaw ang lalaki, dapat kang maging maluwag sa loob. Magparaya ka kay Liuruyan. Siya ay babae, normal lang na maging pasaway. O kaya, kakausapin ko siya, ipakiusap ko para sa iyo. Huwag kang magalit sa kanya dahil lang hindi siya nakasundo sa istasyon, ha? Hindi sulit. Hindi naman kami nagrereklamo ng tatay mo. Tumingin ako sa nag-aalalang mga mata ng nanay ko, bigla akong nakaramdam ng matinding kahihiyan. Kapag ang isang tao ay masyadong mababa ang tingin sa sarili at pasibo sa isang relasyon, nawawala hindi lang ang sarili niyang dignidad at pagkatao, kundi pati na rin ang mga magulang niya ay nadadamay at hindi makatayo ng tuwid. Tulad ng aking mga magulang, kahit hindi sila kontento kay Liuruyan, pero dahil sa aking pagiging matigas ang ulo, kaya dati, kapag nakikipag-ugnayan sila kay Liuruyan, nag-iingat sila at nanginginig. Takot na baka makagalit kay Liuruyan at mahirapan ako. Gusto kong sampalin ang sarili ko. Talaga namang napakawalang galang ko sa kanila. Ma, naghiwalay na kami. Nagpa siya akong magtapat. Ha? Talaga bang naghiwalay na? Nagulat ang nanay ko. Maniniwala ka ba sa kanya? Kaya ba niyang gawin iyon? Ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Nandidiri ang tatay ko. Matandang ulyanin, kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakala na pipi ka at ibebenta ka. Malakas na kinurot ng nanay ko ang tatay ko. Habang inaayos ang aking damit, bumubulong-bulong, kung maganda ang samahan, magpatuloy lang. Kung hindi, maghanap tayo ng iba. Napakagaling ng anak ko, takot ba na walang mabuting asawa? Sa isang pangungusap ng nanay ko, lumuha ako. Sige, ma, magpapa-blind date ako sa Pasko. Dati, akala ko mahal na mahal ko si Liuruyan. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Pero nang tuluyan na kaming maghiwalay, hindi ako umiyak. Payapa lang ako. Pero nung gabing inihatid ko ang mga magulang ko pa uwi sa probinsya, umiyak ako ng malakas. At nalasing ng husto. Hindi dahil sa hindi ko mabitawan ang nakaraan, kundi bigla akong nakaramdam na parang buhangin ako dati.
Akala ko, kahit si Liu Ruyan ay isang bundok ng yelo, sa aking lambing ay matutunaw din siya. Pero si Liu Ruyan pala ay isang bakal na pabigat, hindi magpapainit. Magpapalamig lang sa puso ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ako ay parang si Sisyphus sa mitolohiyang Griego, kailangan kong itulak ang isang malaking bato sa tuktok ng bundok araw-araw, at dahil sobrang bigat ng bato, bago pa man makarating sa tuktok ng bundok, ay bumagsak na naman ito, sayang ang lahat ng pagsisikap. Kaya, patuloy siyang inuulit, ginagawa ito ng walang katapusan. Ang buhay ni Sisyphus, dahan-dahang naubos sa ganitong uri ng walang kabuluhan at walang pag-asang paggawa. Ito ay halos kapareho ng aking damdamin kay Liu Ruyan. Kahit gaano pa karami ang ibinigay ko, basta senyasan lang ni ito Makoto, kaagad niya akong iiwan. Aaksaya lang ako ng oras. Habang lasing pa, binura ko lahat ng impormasyon, larawan, at video na may kinalaman kay Liu Ruyan sa aking telepono. Ang huling binura ko ay ang kanyang numero sa contacts. Pero dahil nakainom ako, medyo nanginginig ang kamay ko at nagkamali ng dial. Kung tutuusin, 3 araw na kaming nag-silent treatment, hindi pa ako kusang tumatawag para humingi ng tawad. Ito na ang pinakamahabang record na napagtiisan ko. Naghahantay rin kaya si Liu Ruyan na sumuko ako. Isang dial lang, agad niyang sinagot. Hehe, akala ko kaya mo pa ng ilang araw. Alam mo na ang mali mo. Hindi na magpapanggap na naghihiwalay? Kung kaya mong magtiis ng 1 linggo, mas hahanga pa ako sa iyo. Ngayon, binabawi mo ang sarili mong salita at sinasampal ang sarili mo. Hindi ka ba nahihiya? Ako pa nga ang nahihiya para sa iyo. Ang boses ni Liu Ruyan ay mayabang sa kabila ng lamig. Alam kong kahit sabihin kong nagkamali lang ako sa pagdial, hindi rin siya maniniwala. Kaya direkta kong ibinaba ang telepono. Maiisip ko na ang hitsura ni Liu Ruyan na galit sa kabilang linya. Siguradong minumura niya ako na walang hiya. Sa totoo lang, tama ang sinabi niya. Dati talagang nakakahiya ako. Sa hinaharap, gusto ko lang unti-unting mabawi ang nawala kong dangal. Kinabukasan, isinauli ko ang bahay. Ang 2 silid tulugan at 1 sala na ito ay inupahan namin pagkatapos naming maging opisyal na mag-on. Malapit ito sa kumpanya ni Liu Ruyan, pero malayo sa pinagtatrabahuhan ko. Para lang sa kanyang kaginhawaan, ako ay nagko-commute ng 80 kilometro araw-araw. Kahit pagod na pagod ako, hindi ko naramdaman na mahirap. Ngayon nahiwalay na kami, syempre hindi ko na kailangan pang pahirapan ang sarili ko. Nagrenta ako ng 1 silid tulugan na apartment malapit sa aming kumpanya. Ang renta ay nabawasan ng 2 katlo. Ang matitipid sa renta sa loob ng 1 taon, kaya kong bilhan ng massage chair ang nanay ko. Sa sumunod na linggo, punong-puno ang araw ko. Hindi na kailangan gumising ng 5 ng umaga para bumili ng almusal, kaya kong gumising ng 8 ng umaga at maglakad papunta sa trabaho na nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Hindi na kailangan magmadali pa uwi pagkatapos ng trabaho, para lang lutuan si Liu Ruyan. Kaya ko na ring maglaro ng bilyar sa mga kasamahan ko at kumain ng barbecue. Boda, dati, iniisip naming napaka-isolado mo. Ngayon, nakikita namin, madali ka palang pakisamahan. Ay, dati, may kasintahan, hindi malaya sa sarili. Ngayon, hiwalay na. Ang mga single na kasamahan, pag narinig akong nagsasabi ng ganito, mukhang nalilito. Ang mga kasamahan na kasal na, pag narinig akong naghiwalay na kami, puro inggit ang mukha. Mukhang hindi rin sila nabubuhay ng madali. Hindi na ako nahihila ng damdamin ni Liu Ruyan, ang performance ko sa trabaho ay tumaas din ng malaki. Lalo na ang isang proposal na kinagiliwan ng boss. Magtatayo tayo ng branch office sa FE City. Interesado ka bang maging head nito? Kung ito ay dati, dahil kay Liu Ruyan, tiyak na tatanggihan ko. Sa katunayan, noon pa man, marami na akong magagandang pagkakataon na binitawan dahil sa kanya. Ngayon, syempre gusto ko na. Hindi lang dahil sa ito ay nangangahulugang promosyon, kundi dahil ako mismo ay taga-city. Makabalik sa bayan para magtrabaho, gusto ko sana. Sa ngayon, kalahating buwan na ang lumipas mula nang sinimulan ko ang silent treatment at paghihiwalay kay Liu Ruyan. Hindi na siya nakapagpigil, siya na mismo ang tumawag sa akin. Kahit na binura ko na ang kanyang contact details, naalala ko pa rin ang numero niya. Nang mga panahong iyon, kausap ko ang boss tungkol sa branch office, kaya hindi ko sinagot at ibinaba ko.
Patuloy siyang tumawag, muli kong ibinaba. Mukhang nakikipagpaligsahan siya sa akin. Tumawag muli, direkta ko na siyang nilagay sa blacklist. Pagkatapos makipag-usap sa boss at matapos ang trabaho, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa aking telepono. Sino ito? G. Boda, nangahas kang i-blacklist ako. Nabaliw ka na ba? Ang tono ni Liu Ruyan ay gulat at galit. Ang kilos ko sa kanyang paningin ay labis na pagsuway. Hindi ka ba natatakot na sa sobrang galit ko ay seryosohin ko ang paghihiwalay sa iyo? Hindi ba't hiwalay na tayo? Si Liu Ruyan ay natigilan sa sinabi ko. Matagal bago siya magsalita ng may puot, nasaan ka? Bumalik ka na agad. Nasira ang susi ko. Hindi ko mabuksan ang pinto. Tingnan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Nakuha ko na pala, pumunta siya sa dati naming inupahang bahay. Pero matagal ko nang ibinalik ang bahay. Siyempre, papalitan ng may-ari ang susi. Kaya hindi siya nakapasok. Lumipat na ako ng bahay at ibinalik na rin ang bahay. Ano? Ang lahat ng gamit mo, ipinadala ko na sa front desk ng kumpanya mo. Hindi mo ba nakita? Ano? Halos mabiyak ang boses ni Liu Ruyan. Kaya nagpatuloy ako, mayroon pa bang iba? Kung wala, ibababa ko na. G. Boda, seryoso ka sa akin. Talaga bang nangahas kang hiwalayan ako? Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng patunay. G. Boda, makikinig ka. Kung pumayag akong maghiwalay, kahit lumuhod ka pa sa akin sa hinaharap, hindi na ako makikipagbalikan sa iyo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag kang makipaglaro sa apoy at magpahamak sa sarili. Agad akong nagsalita, maaari mong i-record ang aking sinabi. Ginagarantiya kung hinding-hindi na kita hahanapin sa hinaharap. Kung ako ay magbago ng isip, habang buhay akong walang upuan sa subway. Sino man ang nagtatrabaho sa malalaking syudad, alam kung gaano kalala ang sumpa kong iyon. Ikaw, nag-isip ka na ba ng mabuti? Bilang ako ng 5. Kung hindi ka humingi ng tawad, talaga na tayong tapos. Paano kung bilangin mo ang 1-0? Pag-iisipan ko pa. Hehe, bibigyan kita ng 10 bilang. 1-0 okay na, nakapag-isip na ako. Talaga na tayong tapos. Si Jiang Xui ay ang matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Dati, maganda rin ang relasyon niya sa akin. Kinagabihan, tumawag siya at sinabing, umiyak si Liu Ruyan. Dali, pumunta ka at suyuin siya. Binalaan kita, huwag kang magpakabaliw, ha? Hindi ako naniniwala na talagang nangahas kang maghiwalay. Ang dating imahe ko bilang alipin ay napakalalim na nakaukit sa puso ng mga tao, kaya, maging ang tatay ko o si Jiang Xui, mas maniniwala pa silang aakyat ang baboy sa puno, kaysa sa maniwala na ako ang kusang. Makikipaghiwalay kay Liu Ruyan. Sinabi ko, alam mo ba kung bakit kami naghiwalay? Ito ay isang hindi na mapagkasundo ang kontrahan. Alam naman ni Jiang Xui, syempre. Dahil siya at sina Liu Ruyan at ito Makoto ay mga high school classmate. Ay, naiintindihan ko. Hindi ka ba nagsiselos kay ito Makoto? Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Pakiramdam mo, hindi isinasaalang-alang ni Liu Ruyan ang iyong mukha. Walang hangganan si ito Makoto. Pero makinig ka sa akin, matagal na silang nakaraan. Nakikita ko, mahal ka pa rin ni Liu Ruyan. Kung hindi, matagal na silang nagkabalikan ni ito Makoto. Naaalala lang niya ang nakaraan. Kailangang malaman na ang relasyon niya kay ito Makoto, iyon ang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang kabataan. Tama ang sinabi niya. Ang tungkol kina Liu Ruyan at ito Makoto ay nalaman ko lang ng bandang huli. Magka-classmate sila noong high school. Noon, nagkasundo silang kukuha ng parehong universidad. Dahil dito, si Liu Ruyan ay sinadyang nagkulang ng ilang tanong, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin sila nakapasok sa iisang universidad. Pumunta sila sa iba't ibang syudad, kaya kailangan nilang mag-long distance relationship. Ang long distance relationship ang pinakamahirap. Hindi nagtagal, nag-cheat si ito Makoto. Nakipagrelasyon sa isang mayamang babae na ordinaryo lang ang hitsura. Dahil ang pamilya ng mayamang babae ay may pera at kapangyarihan, sobrang nasaktan si Liu Ruyan. Pumunta pa siya sa paaralan ni ito Makoto at nag-iskandalo. Ang resulta, labis siyang hinamak ni ito Makoto. Nagpakasakit ako para sa iyo, sinadyang bumaba ng 50 puntos, paano mo ako magagawa ng ganito?
Liu Ruyan, tanga ka lang, hindi naman kita pinilit. Umiyak si Liu Ruyan at umalis. Sa sumunod na ilang taon, nagturingan sila ni Ito Makoto na parang estranghero. Hindi na nag-ugnayan. Nakilala ko siya sa isang corporate collaboration. Nagkarelasyon kami at nagsimula ng pag-usapan ang kasal. Pero bumalik si Ito Makoto na may mukhang hiya. Lumabas na ang mayamang babae ay naglalaro lang. Matagal na siyang inayos ng pamilya para sa isang business marriage. Iniwan si Ito Makoto. Hindi siya naging manugang ng mayaman at itinapon na parang ginamit na tissue paper. Kaya, nagpakapal siya ng mukha at bumalik para suyuin si Liu Ruyan na makipagbalikan. Sa ganitong uri ng scumbag, normal na tao ay sasampalin siya at mumurahin. Pero, ganito talaga ang buhay, hindi galit si Liu Ruyan kay Ito Makoto. Sa halip, sinisi pa ang mayamang babae na sobra, hindi dapat paglaruan ang damdamin ni Ito Makoto. Sa mga bagay na may kinalaman kay Ito Makoto, halos lahat ay pinagbibigyan niya. Lalo na nang magpanggap si Ito Makoto na may emotional trauma at depression, mas lalo siyang naging parang alipin. Dati, iniisip kong napakakaiba nito. Gumanti ng kabaitan sa kasamaan, ituring ang scumbag na parang kayamanan. Dapat ko bang purihin si Liu Ruyan sa kanyang pagiging mapagpatawad, o dapat ko siyang murahin sa kanyang pagiging tanga? Nag-isip pa ako sa mystical side. Akala ko binigyan ni Ito Makoto si Liu Ruyan ng love charm o black magic. Siyempre, ngayon, naiintindihan ko na. Walang love charm o black magic. Hindi lang talaga nakalimutan ni Liu Ruyan si Ito Makoto. Gustong-gusto niyang punan ang pagsisisi sa kanyang kabataan, gamit ang aking dignidad. Kahit si Jiang Xui ang tumawag, naririnig ko ng malinaw ang mahinang hininga sa kabilang linya, halatang si Liu Ruyan ang nakikinig. Liu Ruyan, alam kong nasa tabi ka. Dati, gusto kong makasama sa iyong kabataan, pero natuklasan kong hindi ako kabilang. Sa totoo lang, matagal nang sinabi ng ating mga ninuno, ang pilit na pinipitas na melon ay hindi matamis. Ginagalang ko ang iyong pagnanais na punan ang pagsisisi sa iyong kabataan. Ang anumang gusto mong gawin kay Ito Makoto sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa akin. Subukan mong unawain din ako. Dahil sa 2 taong relasyon namin, marami rin akong naranasang sama ng loob at pagsisisi sa buhay ko. Paghihiwalay lang ang makakapag-ayos nito. Maghiwalay na tayo ng payapa at magpatuloy sa buhay na may kagalakan. Nagalit na sumigaw si Liu Ruyan, Jiboda, tama na. Kapag binigyan ng kaunting sikat ng araw ay sumisikat na, kapag binigyan ng kaunting kulay ay nagtatayo na ng tindahan ng tina. Talaga bang iniisip mo hindi ako mabubuhay nang wala ka? Makinig ka, hindi ako nagmamakaawa sa iyo na huwag kang makipaghiwalay, kundi binibigyan kita ng pagkakataon. Para hindi ka na mamroblema sa akin sa hinaharap. Dati, hindi ko talaga napansin na napakagaling mong magpanggap. Mag-ingat ka, baka tamaan ka ng kidlat sa pagpapanggap mo. Sige, magpanggap ka pa na malaki ang mukha mo. Galit na ibinaba ni Liu Ruyan ang telepono. Kung ito ay dati at napaggalit ko siya ng ganito, dapat nanginginig na ako at nag-iingat na. Parang naglalakad sa manipis na yelo, gusto ko nang magpakamatay para humingi ng tawad. Pero ngayon, wala akong anumang pagkabalisa o kaba. Lumalabas na hindi lang ang pagmamahal ang nagpapalakas ng loob ng isang tao, pati na rin ang hindi pagmamahal. Sa tingin ko, sa pagmamataas ni Liu Ruyan, na ipahayag ko na ang aking pagnanais na maghiwalay ng napakatindi, siguradong hindi na siya kokontak sa akin. Ngunit, nang gabing iyon, tumawag na naman siya. Dahil ang dating numero niya ay naka-blacklist ko, kaya gumamit siya ng bagong numero. Jiboda, ano ang account password ko? Nang magkarelasyon kami, ako ang responsable sa pagtatala ng lahat ng password niya. Dahil sa tingin niya, napakakomplikado ng pagtatala ng mga ito. Kalmado kong sinabi sa kanya ang password, dahil kahit naghiwalay na kami, hindi ko naman balak na tratuhin siya bilang kalaban. Okay, alam ko na. Mukhang kalmado si Liu Ruyan nang ibinaba niya ang telepono. Pero wala pang 10 minuto, tumawag na naman siya. Jiboda, nakalimutan ko rin ang password ng cloud storage ko. Sabi ko, kung talagang hindi mo maalala ang password, maaari kang mag-login gamit ang ECDIT verification code. O kaya, maaari kang magpalit ng bagong password. Gamit ang mga numerong may kahulugan, halimbawa, ang birthday ni Ito Makoto, taas, D number, anniversary ng inyong unang pag-ibig, at B.
Sa ganitong paraan, hindi mahulaan ng iba, hindi magiging unsafe, at hindi mo rin makakalimutan. Sumpa ko. Ako ay seryosong nagbibigay ng payo kay Liuruyan nang walang bahid ng anumang emosyonal na kulay, lalo na hindi panunuya o pangungutya. Dahil sa huli, hindi ko naman siya pwedeng laging tulungan sa pagmemorya ng mga password. Si Liuruyan naman ay nagsimulang magreklamo ng hindi nasisiyahan, Boda, gaano katagal mo pa ba akong bibigyan ng silent treatment? Adik ka ba dyan? Tigilan mo na ang pagiging sarkastiko at pagsiselos. Hindi ba sapat na umamin? Akong mali ako. Hindi mo alam kung gaano kasama ang buhay ko nitong mga nakaraang araw. Balisa ako at nalulumbay, dose-dosenang beses akong tumitingin sa telepono sa isang araw, nagtataka kung kailan ka makikipag-ugnayan sa akin. Naiintindihan mo ba ang pakiramdam na ito ng pagkabalisa, na parang nakaupo sa tinik? Mas gusto kong makipag-away ka sa akin ng malaki, kaysa maging ganito kakalayo sa akin. Sige na, umamin na ako, sumuko na ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko dapat lagi kang binaliwala para kay ito Makoto. Huwag ka nang magalit, okay? Ikaw ay isang malaking lalaki, kaya huwag ka nang maging petty sa isang maliit na babae na tulad ko. Yumuko na ako. Masaya ka na ba? Bigla akong gustong tumawa. Si Liuruyan ay naglakas loob na tanungin ako kung alam ko ba ang pakiramdam ng silent treatment. Para siyang berdugo na nagtatanong sa isang bilanggong hinatulan ng kamatayan kung masakit ba ang pagputol ng ulo. Dati walang bilang ang beses na nakiusap ako kay Liu Ruyan na huwag gamitin ang silent treatment, na kung may problema kami, dapat naming lutasin. Na ang emosyonal na pambubuli ay labis na nakakasira ng relasyon at nakakapahirap. Ngunit noon, laging nagkrus ng braso si Liu Ruyan at itataas ang ulo, maglalabas ng ingay na nagpapakita ng pagkasuklam sa ilong niya, at sasabihin, kung hindi mo kaya, huwag kang maglaro. Bumalik ang aking isip sa realidad, at sinabi ko, Liu Ruyan, tapos na talaga tayo. Ilang beses ko pa ba kailangang sabihin para maniwala ka? Gusto mong maging siyang Linsao, isang taong walang tigil na inuulit ang kanyang mga hinaing, pero ako, ayoko maging repeating machine. Sa wakas, ang boses ni Liu Ruyan ay nagpakita ng takot. Boda, hindi ba sapat kung tatawagan ko ang mga magulang mo para humingi ng tawad sa pagkahuli sa pagsundo sa kanila? Alam kong mahal mo ako, hindi mo ako kayang bitawan. Sigurado akong pinilit ka lang ng mga magulang mo na makipaghiwalay, tama? Nasa ika-21 siglo na tayo, paano pa? Rin makikialam ang mga magulang sa mga problema sa relasyon ng kanilang mga anak. Napaka-domineering naman yan, di ba? Talaga palang itinulak niya ang responsibilidad ng paghihiwalay sa mga magulang ko. Medyo hindi ako natuwa. Liu Ruyan, hindi kailanman nagsalita ng masama ang mga magulang ko tungkol sa iyo. Paano mo sila masisiraan ng puri ng ganyan? Ako ayoko lang makipaghiwalay sa iyo, eh. Bakit ka ganyan ka-agresibo? Naramdaman ni Liu Ruyan ang pagkakasalang, at lumakas ng lumakas ang kanyang boses. May timbang na sinabi ko, matagal na ang problema natin. Ang insidente na iyon ay tulad lang ng huling patak ng tubig na nagpaapaw sa salop, last straw. Sinabi niya, alam ko. Galit ka lang talaga dahil masyado akong naging abala kay ito Makoto at napabayaan kita. Inaamin ko, marami akong beses na lumampas sa limitasyon. Pero maniwala ka sa akin, okay? Ngayon, itinuturing ko na lang talaga siyang kaibigan. Hindi ako nagtaksil sa pisikal at emosyonal. Bagamat, nagkunwari siyang naglalakad sa tulog ng ilang beses at sinubukang tanggalin ang mga buttons ko, tinanggihan ko silang lahat. Kung hindi sinabi ni Liu Ruyan, hindi ko talaga malalaman na si ito Makoto, bukod sa pagpapanggap na depressed, ay kaya ring magpanggap na naglalakad sa tulog. Talaga namang isang talented na tao. Liu Ruyan, dahil alam mong peke ang kanyang paglalakad sa tulog, bakit hindi mo makita na peke rin ang kanyang depresyon? Sa tingin ko, hindi naman sa hindi mo makita, kundi sadyang nagpapanggap ka lang na hindi mo nakikita, di ba? Talaga, hindi ko maintindihan. Kung ang paghihiwalay ninyo noon ay dahil sa panggigipit, o dahil sa panlabas na impluensya, kung gayon, tatanggapin ko ang inyong pagbabalikan. Kaya ko ngang umalis ng maayos para sa inyong ikasasaya. Ngunit malinaw na hindi iyan ang nangyari. Nang maghiwalay kayo noon, siya ang nagtaksil sa iyo. Bakit ka pa rin bumabalik sa kanya? Mura ka ba talaga? Si Liu Ruyan ay nanahimik saglit.
Boda. Alam mo ba? Para sa bawat babae, ang unang pag-ibig ang pinaka hindi malilimutan. Umibig ako kay Ito Makoto noong nagsisimula pa lang akong umibig. Para sa kanya, lumipat ako mula sa programang bachelor's degree patungo sa vocational college. Alam mo ba kung gaano karaming pressure ang tiniis ko? Dinisiplina ako ng mga magulang ko na love-struck, walang silbi at nakakahiya. Sobrang nadismaya sila sa akin. Muntik na nila akong itakwil. Ngunit noon, hindi ko naramdaman na mali ako. Naramdaman ko pang ang napakagaling ko. Nagpapakasakit para sa pag-ibig, parang isang nakakaantig na bida sa pelikula. Ang buhay ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang pag-ibig. Basta si Ito Makoto at ako ay nagmamahalan ng maayos, kami ay magiging isang campus legend na pinag-uusapan ng mga tao. Ngunit sa huli, iniwan ako ni Ito Makoto. Walang awa niya akong nyurakan para sa ilang kakarampot na pera. Umiyak si Liuruyan. Alam mo ba kung gaano ako kahihiya? Gaano ako ka-depressed? Ang ibang babae na niloko, kinakaawaan. Pero ako, nang iwan ako ni Ito Makoto, pinagtawanan, tinukso at ininsulto ako ng lahat. Lahat sila nagsabing deserve ko lang, kasalanan ko, nagtapon ako ng bato sa sarili kong paa. Sabi nila, kung hindi ko raw sineryoso ang sarili kong kinabukasan, huwag akong magreklamo kung hindi sineseryoso ng iba ang buhay ko. Totoo, naging campus legend ako, pero isang masamang halimbawa. Humihikbi si Liuruyan habang nagkukwento. Kaya nitong mga nakaraang taon, hindi ako nangahas na bumalik sa aming bayan. Hindi ako nangahas na makipag-ugnayan sa mga dating kaklase. Ang mga magulang ko rin ay laging ginagamit ito para tuksuhin ako, sinasabing hindi ko pinakinggan ang payo ng matatanda kaya ako naghirap. Buti na lang bumalik si Ito Makoto para hanapin ako. Alam kong nagpapanggap siya na maisakit at nagpapakasakit, ngunit tinanggap ko pa rin siya. Dahil mas lalo siyang umarte para panatilihin ako, mas nagpapakita na nagsisisi siya. Ang dahilan kung bakit ako naging mabait sa kanya ay hindi dahil mahal ko pa siya. Gusto ko lang ipakita sa mga taong pinagtawanan ako noon na ako, si Liuruyan, ay isang napakamaluwag sa loob at mapagpatawad na babae. Gumanti ako ng kabutihan sa kasamaan. Iniwan ako ni Ito Makoto at nagsisisi siya. Hindi ako ang biro. Si Ito Makoto ang biro. Hindi ako ang napahiya. Kundi siya. Naiintindihan mo ba? Pagkasabi niyan, nagsimula siyang humikbi. Ito ang unang beses na nagpakatotoo si Liuruyan sa akin. Sabi ko, naiintindihan ko. Ayaw mong pagtawanan ka bilang isang babaeng simp, kaya pinahirapan mo ako, ang lalaking simp, araw-araw. Hindi, sabi niya. Hindi ko naman sinasadya na pahirapan ka. Ako ay sinusubukan ka lang. Boda, huwag kang titingin sa aking mukha na parang ako ay mayabang. Ito ay dahil sa isang beses na nasaktan ako sa pag-ibig. Kaya sa loob ko, ako ay napaka-insecure at marupok. At dahil napakabuti mo sa akin, mas lalo akong natatakot na mawala ka. Kaya, kailangan kong magkunwari na mas mataas at malamig sa iyong harapan. Dahil nabasa ko sa libro na ang mga babae ay hindi dapat masyadong proaktibo. Sa pamamagitan lamang ng mahigpit na pagkontrol sa lalaki, hindi ka masasaktan. Alam ko na talagang nagkamali ako. Maaari ba akong magbago sa hinaharap? Nangangako ako na hindi ko nalalampasan ang hangganan kay Ito Makoto. Boda, ikaw ang pinakamabuting lalaki sa mundo para sa akin. Mahal kita. Hindi kita pwedeng mawala. Mahina akong nagbuntong hininga. Ang hindi makamit ay laging nagkakagulo, may kaguluhan ng pagnanasa. Ang pinapaboran ay laging walang takot, ipinagmamalaki. Kaya sinabi ko, dahil masyado kang nagbigay kay Ito Makoto at nasaktan ka, kaya ginagamit mo ako sa para panatilihin ang iyong inisyatiba sa relasyon. Hindi mo ba sa tingin na napaka-unfair nito sa akin? Nagmamadali ang boses ni Liuruyan. Pero mahal mo ako, di ba? Kung mahal mo ako, hindi ba dapat mong tanggapin ang lahat ng tungkol sa akin? Minsan ay ganoon kita kamahal. Ngunit ang pagmamahal ko ay lubusan ng naubos mo. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ang totoo mong nararamdaman. Nasagot nito ang marami kong pagkalito. Ngunit hindi nito maapektuhan ang desisyon kong makipaghiwalay. Paalam. Mas mabuti pang hindi na tayo magkita muli. Ibinaba ko ang telepono.
Tumingin ako sa kalangitan sa labas at bumuntong hininga ng malalim. Ginawa ni ito Makoto si Liuruyan na lumago. Ginawa ako ni Liuruyan na magising. Pareho kaming nagbago mula sa pagiging love-struck na tao patungo sa pagiging mas may kamalayan sa sarili. Lumalabas na ang tanda ng pag-unawa sa pag-ibig ay ang pag-aaral kung paano manakit. Si Liuruyan ay ganap na nagbago mula sa dati. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang bago kong tirahan. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko na siyang nakabili na ng almusal at naghihintay sa akin. Bilisan mo, kainin mo habang mainit pa. Pumasok ka na sa trabaho. Ako na ang magliligpit ng bahay mo. Liuruyan, huwag kang ganyan. Naghiwalay na tayo, hindi na ito angkop. Ano ang hindi angkop doon? Ilang taon mo na akong tinutulungan maglinis. Masigla siya. Dali-dali akong tumakas at nakalimutan ko pang ang i-lock ang pinto. Pag-uwi ko kinagabihan, medyo kinakabahan pa ako. Talagang nag-alala ako na baka patuloy akong guluhin ni Liuruyan. Buti na lang wala siya sa pintuan. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pintuan para pumasok. Ang loob ng bahay ay nalinis na ng maayos. Sa totoo lang, hindi pala siya hindi marunong maglinis ng bahay. Siguro dati sa tingin niya hindi lang kailangan. Bumuntong hininga ako, naghubad ng damit at pumasok sa banyo para maligo. Bigla, si Liuruyan, na nakasuot ng pink na nightgown, ay pumasok sa banyo na may mapanuksong mga mata. Boda, magkaanak tayo. Dinilaan niya ang kanyang labi. Sa totoo lang, hindi pala siya umalis. Napakaganda ni Liuruyan. Dati, labis akong nahuhumaling sa kanyang katawan, sa kanyang amoy. Ngunit ngayon, nakakasuklam ang nararamdaman ko. Isang honey trap ba ito? Liuruyan, ano ang itinuturing mo sa sarili mo? Isang hostess. At ano naman ang itinuturing mo sa akin? Isang hayop na nag-iisip lamang gamit ang ibabang bahagi ng katawan? Ang katawan ay hindi pwedeng gamiting panukat para maibalik ang relasyon. Hindi lang ito insulto sa sarili mo, kundi insulto rin sa akin. Umalis ka na, labis akong nadidismaya sa iyo. Nang makita niyang galit na ako, namutla si Liuruyan sa takot. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ako. Boda, huwag kang maging malupit sa akin, okay? Talaga akong masisira. Gusto ko lang makasama ka. Mali ba ako? Mahal kita. Hindi kita kailanman niloko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Ituring mo na lang na humihingi ako ng tawad. Habang nagsasalita siya, kinakalmutan niya ang mukha ko. Ang luha na may kasamang laway ay nagdulot ng kalat sa aking mukha. Tama na. Malakas akong nagtulak. May tubig sa sahig, madulas, at siya ay nadulas. Sana ay maging mas maayos ang paghihiwalay. Mas lalo mong dinidiskredito ang sarili mo, mas lalo kong mararamdaman na hindi tayo nabibilang sa iisang mundo. Lumabas ako at nagstay sa hotel. Sa likod ko, narinig ko ang desperadong pag-iyak ni Liuruyan, ngunit hindi ako lumingon. Ang luha ay epektibo lamang sa mga nagmamalasakit sa iyo. Ngayon, nakakainis na lang siya. Para hindi na ako gambalain ni Liuruyan, hindi na ako umuwi. Araw-araw akong natutulog sa opisina. Hindi sumuko si Liuruyan at araw-araw siyang pumupunta sa opisina para hanapin ako. Narinig ko kay Jiangxui na nag-resign siya para lang sundan ako. Hindi siya makapasok, kaya naghihintay lang siya ng tanga sa labas, parang isang asawang naghihintay sa kanyang asawa. May isang kasamahan na nagpayo sa akin na maging mas mapagbigay. Umiti lang ako at hindi nagpaliwanag. Kailangan kong lumayo sa kanya. Tutal, umuulan na. Kumukidlat at kumukulog. Si Liuruyan sa gitna ng bagyo ay nagpapahirap na parang anumang oras ay maaaring bumagsak. Ngunit matigas ang ulo niya at ayaw niyang umalis. Bumuntong hininga ako, kumuha ng payong at lumakad papunta sa harap niya. Si Liuruyan ay basang-basa, ang mukha ay namumutla na parang manok na nalunod. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang excited. Boda, alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Hindi ko na siya hinintay na magpatuloy at sinabi, babalik ako sa branch office sa aming bayan. Ngayon ang huli kong araw ng trabaho dito. Kaya, hindi mo na kailangang pumunta sa hinaharap. Ang payong na ito ay magiging paalam na regalo natin.
Isiniksik ko ang payong sa kamay ni Liu Ruyan, tumalikod at naglakad pabalik. Basang-basa rin ako, ngunit ang aking kalooban ay payapa at malaya na parang langit at ulap, walang bakas ng pagkabasa. Talagang nakalimutan ko na siya. Kinagabihan, tumawag ulit si Jiang Xu. May lagnat siya, lahat ito dahil sa iyo. Narinig ang boses ni Liu Ruyan na parang napakahina. Boda, kailangan kita. May lagnat na ako ng 45 degrees. Sasamahan mo ba ako, please? 45 degrees? Aling buhay na tao ang mailagnat ng 45 degrees? Biglang nawala ng masabi si Liu Ruyan. Siyempre, naaalala niya ang linyang iyon, subalit binaligtad lang ang konteksto. Naniniwala ako na mahal niya ako ngayon dahil sa wakas ay nagpakatanga siya sa harap ko. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa aking desisyon na makipaghiwalay ni Kauntiman. Boda, tama na. Talagang may sakit si Liu Ruyan. Kung hindi 45 degrees, sigurado namang 39 degrees. Talaga bang gagawin mo ito ng ganito katindi? Ang pagpatay sa tao ay hindi naman nangangailangan ng pagputol ng ulo, huwag kang lumampas sa hangganan. Dali, tingnan mo siya. Dalhin mo siya sa ospital. Pero, nakabuok na ako ng tren mamayang 9 ng gabi pa uwi sa probinsya. Hindi ba pwedeng magpalit ng tiket para kay Liu Ruyan? Hindi. Naghihintay ang mga magulang ko. Sumabog sa galit si Jiang Xu. Boda, sayang naman ang mga sinabi mo dati na mahal mo si Liu Ruyan. Lahat iyon ay peke. Ikaw at si Ito Makoto ay pareho, hindi. Kayo magandang tao. Pinaghihinalaan ko na hindi mo talaga minahal si Liu Ruyan. Anong nilalaro mo na pagiging simp? Isa ka lang talipandas? Humihikbi si Liu Ruyan habang ipinapaliwanag para sa akin, Jiang Xu, huwag mo siyang sabihan ng ganyan. Iba siya kay Ito Makoto. Sa huli, ako pa rin ang nagkamali sa kanya. Kahit ganito na ang sitwasyon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Sa tingin ko, habang buhay kang magdudusa sa kamay ng mga lalaki. Nagagalit pa rin si Jiang Xu. Ibinaba ko ang telepono. Wala akong gustong ipaliwanag. Ang yelo bago maging yelo ay tubig. Ang hindi pagmamahal bago maging hindi pagmamahal ay pagmamahal. Sinilip ko ang relo ko. 10:30 na ng gabi. Binuhat ko ang maleta at sumakay ng taxi papuntang istasyon. Nang makarating ako sa platform, nakita ko si Jiang Xu na inaalalayan si Liu Ruyan. Talaga siyang may sakit. Hindi lang ang mukha niya ang puti, pati ang mga labi niya ay puti. Ang mga mata niya ay namamaga na parang goldfish. Pagkakita niya sa akin, agad siyang kumapit sa binti ko. Boda, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong iwanan, okay? Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Walang pakialam akong umiling. Liu Ruyan, tigilan mo na ang pagpapahirap sa sarili mo. Hindi na natin mababalik ang nakaraan. Galit na galit si Jiang Xu. Liu Ruyan, bumangon ka. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Hindi ba't isang lalaki lang naman siya? Mahirap hanapin ang 3 paa na palaka, pero maraming lalaking may 2 paa. Tara na. Ipapakilala kita sa mas mabuting lalaki. Hindi mo kailangang ipagbili ang iyong dangal. Winasak mo na ang mukha ng lahat ng babae. Gustong dalhin ni Jiang Xu si Liu Ruyan, ngunit ayaw niyang gumalaw. Ayoko. Wala akong gusto. Gusto ko lang si Boda. Kung wala siya, ano pa ang silbi ng dangal ko? Ano kung mapahiya? Hindi naman ito ang unang beses na nagpahiya ako sa publiko. Umubo siya ng ilang beses. Lagnat at pag-iyak, naging paos na ang boses ni Liu Ruyan. Biglang may narinig akong boses. Liu Ruyan, nababaliw ka na ba? Paano mo ako maiiwasan para sa kanya? Paano mo magagawang ganyan kababa at mapagpakumbaba para sa kanya? Ang pagiging mababa mo ay para lang sa akin. Ako ang tanging hari mo. Lumitaw si Ito Makoto. Galit na galit siyang sinubukan ding hilahin si Liu Ruyan patayo. Sigaw ni Liu Ruyan, umalis ka. Ayoko kang makita. Ang kaligayahan ko ay sinira mo lahat. Anong tanging hari? Isa kang bastardo. Ito ang unang beses na nakita kong ganito kasama ang trato ni Liu Ruyan kay Ito Makoto. Nagulat ako. Mas nagulat si Ito Makoto mismo. Bigla niyang sinampal ng malakas si Liu Ruyan. Bitch!
Sa tingin ko nalilito ka na sa lagnat. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng masama. Lahat ito dahil sa iyo. Nilagyan mo ba ng spell si Liu Ruyan? Kung hindi, bakit niya ako susukuan? Malinaw na siya ang aso ko na sinasanay ko, hindi mo nga siya matalo para umalis. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nagalit. Sumugod si Ito Makoto at sinuntok ako ng malakas. Magtatago pa lang sana. Ako, ngunit si Liu Ruyan, na mukhang walang lakas kanina, ay biglang sumabog. Hindi ko hahayaan na bubulihin mo si Jiboda. Tumayo siya at malakas na itinulak si Ito Makoto. Itinulak niya si Ito Makoto pababa ng platform. Eksakto sa sandaling iyon, isang papalapit na high-speed train ang humahagibis. Hindi man lang nakasigaw si Ito Makoto at naging isang masa ng bulok na laman. Palagi siyang nagpapanggap na malungkot at naghihirap at sa konting provocation ay nagbabanta na magpakamatay. Ngayon, ang kanyang pangarap ay sa wakas ay natupad. Si Liu Ruyan ay sinentensyahan ng 7 taon para sa negligent homicide. Pagkatapos ng hatol, gusto kong bisitahin siya sa bilangguan. Tinanggihan niya ang pagbisita. Ang sulat niya sa akin ay may isang pangusap lamang, Jiboda, sana ay lagi mong tandaan ang aking pinakamagandang anyo.